Ayan, sa mga first time po na gusto mag-apply sa COL Financial. So, I assume ko na po na familiar kayo dito. So, ituturo ko lang po paano mag-apply. Lalo na po sa mga OFW na kagaya ko. Madali lang po. First na pong step natin ay punta lang po tayo sa www.colfinancial.com, yung website po nila. Ito pong webpage na to yung makikita nyo. Ayan. Tapos po, i-click lang po natin itong open an account. Ito na po. Meron po silang tatlong klaseng account. COL Starter, COL Plus, at COL Premium. Next po natin, pwede nyo pong basahin dito yung kanilang features. Okay po. Number 2 po is kailangan natin i-download itong form. Ito po, nasa may ibaba po. So, click lang po natin ito. I-download nyo po at fill upan po itong form na to. Madali lang po. Ayan. Siya nga pala yung TIN ay kailangan po, no? Required po nila. Kailangan po may TIN. Kung wala po kayong TIN, madali lang naman pong kumuha eh. Ayan. So, pag napilapan nyo po lahat ito, advice ko po is scan nyo po, tapos isend po nyo sa email ng COL Financial, yung helpdesk at colfinancial.com for checking po kung tama bang napilapan nyo lahat yung kanilang itong form bago nyo po isubmit yung original, kasi kailangan po original eh. At kailangan po may kasamang valid ID isang valid government ID. So, ang ginamit ko po dito is passport. So, iscan nyo po lahat ng papers, pati yung ID, at send nyo po doon sa helpdesk at colfinancial.com for checking and verification. Magre-response naman sila, mabilis naman. Kung sinabi nila, okay na, go ahead, pwede nang isend yung original, then tsaka nyo po isend yung original. Ngayon, babalik lang po tayo sa guide, no? So, nasa form, tapos na tayo, napilapan nyo na. Ngayon po, eto, sinabi ko na din, yung mga ID, no? Yung mga ID na pwedeng isubmit. So, sa akin po, passport. So, bahala na po kayo kung ano po yung available nyo, no? Basahin nyo na lang po sa parting ito. Yan. So, pang-apat po, kung sinabi po nila na pwede nang isend yung original copy, ako po kasi, OFW po ako, ang ginawa ko, sinend ko po through Express eh. Medyo mahal lang po bayad kasi hindi ko pa alam actually kung magkano. Kasi charge sa company namin, hindi ko pa nakikita. And then ito po yung ginamit kong address dito sa pag-send ng original. Ngayon po, pag na-receive po nila yon, i-advise po kayo sa email, no, na na-receive na nila yung forms nyo. And then mag-i-schedule po sila ng interview since na-receive daw po nila ito through courier. Ayun, magse-set sila ng schedule. So, ipipilapan nyo po yun kung ano po yung time na gusto nyo, kung ano pong date, yan, magbigay kayo ng date. Ang natatandaan ko is Viber, Skype, and may isa pa, nakalimutan ko, pero ako pinili ko Skype para mas madali para sa akin. At during the interview, ipipresent mo yung ID na sinambit mo. Kung ako, passport. So, dala ko yung passport ko. Ipapakita mo yon, magbi-video actually kayo, video call, video chat. So, papakita mo yun para ma-verify. Tapos po dun sa form nga pala, ilagay nyo yung email nyo. Kailangan correct email I-double check nyo po mabuti. At isa po pala, eto, baka may magtanong nito eh. Ako kasi wala akong bank account sa Philippines. Ayan, sabi ko pa, paano yan? Wala akong bank account dito, sa party na to. Pwede ba akong maglagay ng ibang tao? So, sagot, hindi po pwede. Kasi, hindi po match sa name nyo at saka dun sa ibang tao na ilalagay nyo. Ito po kasi is for withdrawal purposes eh. Hindi naman sa funding. So, ang sagot nila sa akin, pwede kong ilagay dito yung I will get the check to your office. Parang ganun. Bali, check po ang gagawin nila kung wala kayong
bank account sa atin. Pero, just in case na umuwi kayo ng Pilipinas, mag-open kayo ng account, pwede nyo na po siyang i-update through account nyo. Pag-approve na po kayo, pwede po kayong maglagay doon ng bank account na. So, kahit di na check-in na yung kunin nyo, di ba? Basta, for this slot po, kung wala kayong bank account, lagay nyo lang po yung word na yun. Sasabihin naman po nila yun eh. Tapos yan, signature. Ayan, okay, tapos na tayo dyan. For example, lapila pa nyo na. Okay, next natin. Ayun, ganun lang po. Then, pag po, after nung interview, mag-i-email sila, makaka-receive po kayo ng user ID. Ayan, yun po yung account mo. Yung user ID. 8 digits po yon. Tapos po, pag po naka-receive na kayo ng user ID or account, yun na po yung paano mag-fund. Kailangan nyo na pong i-fund yung account nyo. For example, 5,000, magpa-fund kayo. Andito naman po yung guide kung paano kayo mag-fund. Ayan. Pwede po siyang online, bills payment. Pwede po BPI, BDO, Metrobank, Asian United Bank. Ako po kasi BDO eh. Meron po akong online BDO account, pero sa wife ko yun, hindi po sa akin. Pero ako po yung nag-ooperate. So, pwede po yung kahit ibang pangalan. Doon lang po sa withdrawal lang, hindi pwede. So, mas madali po pagka yung online banking, pwede siyang madaling mag-fund. As in, madali. Ngayon po, sa mga first time po, pag po nag-transfer kayo ng fund through online sa BDO, huwag nyo pong isama yung DAS sa account nyo at tandaan nyo po. Idiretso nyo lang po yung 8 digits. Opo, para po walang error. Mag-e-error po kasi pag sinama nyo yung DAS. So, sa mga walang online, pwede naman daw po na over the counter. Nandito naman po yung guide. Tsaka po nag-email sila. Nandoon naman po yung guide. But tsaka pwede kayong magtanong sa helpdesk at colfinancial.com. Mabilis naman po silang mag-response. So, nung nakatanggap ako, nag-fund ako, then kinabukasan, usually 2 to 3 days daw eh. Then naka-receive na rin po ako ng password. Sa pagka po na-fund nyo na, makaka-receive na kayo ng password, pero sa una, account pa lang yung 8 digits. Pero pag na-fund nyo na, nag-fund na kayo ng money, makaka-receive na rin kayo ng password. Then, pwede na kayo mag-login dito. Ayan, dito po, 4 digits and 4 digits, tsaka po yung password. Tapos pag login nyo po, magpapapap po dyan na change the password. Kasi temporary lang po yung password. Ngayon, change the password. Tapos palitan nyo na po para po mas secure, di ba? Tsaka kung ano mas madali sa inyo na password na maalala nyo. Pero dapat syempre strong, no? So, ganun lang po kadali mag-open. So, pag nakalagin na kayo, andun na po kayo sa interface, makikita nyo na po yung amount na credit na sa account nyo, yung money na transfer nyo sa kanila. Then, pwede na po kayo mag-invest. Ganun lang po kadali. So, ayan po. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Pag pala may question kayo, comment lang po kayo sa baba at itry ko pong sagutin. Salamat po. Thank you.